magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, nais ko lang pong tawagin si Bishop kasi ang huling araw na po nila dito sa mamamalagi sa atin at sila'y uuwi na bukas sa Fresno. Kaya samahan niyo po ako na sila'y ating idulog sa ating panalangin at pabaunin natin sila ng panalangin. Silang dalawa ni Sister Lydia. Kaya, Daddy, sige po, dito po kayo. Para maipanalangin namin kayo. Sige po, pakiunat po natin ang ating kamay sa kanila. Purihin ka aming Diyos sa buhay po ng aming Bishop. Maraming salamat po at binigyan mo kaming pagkakataon na sila ay nakasama namin sa maikling panahon. Subalit, O Diyos, Ikaw ang Diyos na kumakalinga sa kanila, saan man dako siya pumunta, Panginoon. At iyon ang pinatunayan sa Kanya, Panginoon, kung papaano na Ikaw ay matapat. Sapagkat sa tanang buhay niya, Panginoon, ay binigyan mo siya ng malakas na pangangatawan at mahabang buhay. At bibigyan mo pa, Panginoon, ng mahabang buhay pa rin, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming Bishop, na kung saan siya, Panginoon, ang naging haligi ng bawat isa sa amin, gitlalo sa aming mga pananampalataya at katuruan, na iyong pinadaloy sa Kanya hanggang sa aming mga lingkod na iyong ginagamit. Hayahan mo po sa kanilang paghuwi na ikaw ang mag-ingat sa kanila mula sa sasakyan dito sa lupa, Panginoon. Ang kamay mo ang aming iniasaan at magligtas sa lahat ng oras at panahon. Humihingi rin po kami, Panginoon, ng pabor sa entry point na kung saan man sila darako, Panginoon, mula dito sa Nahiya hanggang sa Amerika. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa kanila at magbigay ng pabor. Higit lalo, Panginoon, sa pagsakay nila, Panginoon, sa impapawid, kaya mo ring awakan ang kanilang airplane na sasakyan sapagkat Ikaw ang Diyos na malaki. Katunayan, Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, tungtungan mo ang lupa at trono mo ang langit. Kaya kung Ikaw ay aming sukatin, Panginoon, napakahaba ng iyong kamay upang sila'y maihatid kung saan sila nanggaling na maluwalhati, kung paano sila'y aming nakasama. Maraming salamat po sa buhay nila, Panginoon. Kami po ay nagwiwika ng pabor, nagwiwika po kami ng pagpapala at pag-ingat sa kanilang mga buhay. Gitlalo, Panginoon, sa kanilang paghuwi na kung saan mararanasan nila ang kapayapahan na iyong ipinagkaloob sa kanila sa lahat ng oras at panahon. Ayahan mo, Panginoon, na ang pansamantala naming paghihiwalay o dito sa bansang Pilipinas, Ikaw pa rin, O Diyos, ang manguna sa kanyang gawain na kung saan na lahat ng Bible studies o kaya naman, Panginoon, ang kanila pang bubuksan, ang iyong banal na spirito at kapangyarihan ang siyang makikasi sa lahat ng oras at panahon sa kanya sapagkat tunay nga na hindi mo siya pinabayaan sa kanyang paglilingkod. Kaya nga, Panginoon, amin po silang itinitiwala sa iyo mula sa araw na ito hanggang sa kanilang paghuwi at sa kanilang pagbabalik muli dito sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin. Thank you. Amen. So, ilang araw na lang po ay sasapit ng Pasko. So, advance Merry Christmas. Amen. Sabihin niyo sa katabi niyo, advance Merry Christmas. Baka hindi kayo magkita ng Christmas eh. Sa katunayan po, ating aralin ay nandito pa rin po tayo sa kung paano ang pinag-aralan nating attributes of God's revealed through the birth of Jesus. Ito ay patungkol pa rin sa Pasko, na kung saan sa mga nakaraang linggo, ating pong inaral ang loves God's selflessness care for humanity. At ang ikalawang linggo, yung faithfulness, God's loyalty to His promises. At ngayong araw po ito, o umagang ito, atin naman pong aaralin ang isang paksa na kung saan humility
God's willingness to serve and sacrifice. At bago po ito, nais ko pong magbigay ng isang pagmunawa sa ating pagkakalinlan, sapagkat ito'y nauugnay sa ating aralin na kung saan karaniwang iniugnay ang ating pagkakalinlan sa ating pinagmulan. Pamilya, kultura, tribo, wika o pamayanan o rehiyon kung minsan. At madalas tayong sinasabihan kung sino tayo at dapat ano ang dapat nating gawin nang hindi pinapaliwanag kung bakit. Minsan di natin naiintindihan. Subalit, pag-uusapan po natin saglit ang ano ang inaasahan ng ibang tao na maging ikaw o mga bagay na pinagagawa sa iyo nang hindi mo nauunawaan ang mga dahilan. Minsan, wala kang kaalaman. Madalis din natin pong makikita ang ating pagkatao batay sa ating paggawa o ginagawa na kumisan sa ating posisyon bilang isang, nasasabing ako bilang pastor, o yung iba guro, yung iba naman ay negosyante o mga magulang. Ito kumisan ang ating pinapakita o kinikilos. At pinapangalagahan ba o meron ba kayong bagay na pinapangalagaan sa inyong pamilya kung minsan? Yung parang nanghihilag ka. At may mga trabahong tinitingnan ng mababa. At bakit kaya? Kadalasan ito ay may kinalaman sa pagkakaroon ng status o kaulugan ng kabuluhan o layunin. Isang layunin na kung saan na balit gaano man kadakila ang ating mga naabot kung ito ay hindi nakaugnay sa isang mataas na layunin, lahat ay nawawalan po ng saysay. Kung hindi ito naka-align o bagay na kung saan hindi tugma sa pagkatawag ng bawat isa sa atin. Sa mundo ngayon, maraming sagabal at atensyon, ngunit kaunti ang totoong layuning pinagbubuusan ng buhay ng tao. Kaunti sapagkat may ilan na may sapat na oras, ngunit sila ho ay kulang sa yaman. Yung iba naman, kulang sa oras pero sobra-sobra sa yaman. Ito ang katotohanan. Kaya po, sa buong mundo ay mayroon isang pananabik. Ano ang pananabik na yon? Na sa pangkalahatan sa atin, yung kahulugan ng layunin at pagkatawag. Kailangan po mayroon tayong pananabik. Kung wala tayong pananabik sa puso, tila baga na para tayo nabubuhay sa mundong ito na parang isang bula na yayaho, pagkatapos ay wala ng saysay. Kung walang tumawag, tandahan po natin, ang tawag ay nagbibigay linaw sa buhay ng bawat isa. Maaaring iba't iba ang pagkatawag natin. Subalit, ito ay linaw sa ating pagkakalinlan kung sino tayo. At layunin sa buhay na tayo ay tinawag lamang sa isang bagay na kung saan na ang tawag nga ay isang tao. Sinabi ni Jesus na manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Sa ganito ay mapaparangalan ng aking Amang nasa langit at magbubunga ng sagana. At sa gayoy, maging tunay ninyong tagasunod. Na tayo ay maging tunay na tagasunod ni Kristo kung tayo ay magbubunga. Ibig sabihin, bigyan natin ng pagpapaalaga ang mga bagay na to sapagkat kung walang tumawag, wala namang tunay na pagtawag. At tanging walang saysay na trabaho, ang pagtawag ay hindi tumutukoy kung ano ang ginawa o kung sino ka. O anuman ang iyong kalalagayan sa buhay. Kaya nga po, ang isang masaganang bunga at pamumuhay ay hindi nakabatay sa kalagay.
hindi po ito nakabatay sa kalalagayan sa puso. Kasi mapandaya ang puso kung minsan eh. Kaya hindi sa dami ng naabot, ang sabi nga ni Jesus, kung paanong inibig ninyo ako, ang Ama gayon din naman iniibig kayo at manatili kayo sa aking pag-ibig. John 15:9. At sinabi niya ito upang ang kagalakan natin ay maging ganap sa aklat ng 1:11 na idinagdag niya na tayo ay hindi na mga alipin. Tayo'y pinalaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkatubos sa atin. At tinawag pa nga niya tayong kaibigan, subalit mayroong dakila pa rin na ibinigay na regalo sa atin, yung ikaw ay ampunin bilang anak. Amen po ba? Ito ang pinakamataas. Na kung saan na hindi dahil sa anumang ating nagawa, at tandaan po natin, huwag po nating palampasin ang puntong ito na may likha ng sansinukob na nagnanais na malalim na ugnayan sa iyo ng Diyos. Tunay nga na ang bawat isa po ay mayroong layunin ng Diyos. Kaya nga, bakit ko po sinasabi sa umagang ito, o ito ang ginagawa kong pambungad sa inyo? Sapagkat kinakailangan na matuklasan natin ang ating sarili. Kung hindi natin alam ang ating sarili, ay magiging walang saysay at walang kabuluhan ang anumang turo at pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Nawa sa taong ito, tayo po ay maging malalim at mayroong pagbabago sa ating buhay bilang isang tagasunod kay Kristo. Napaka-importante. Kaya nga po, tayong lahat ay may malinaw na tinawag ng Diyos tungo sa kanyang sarili. At ang lahat na mayroon tayo na ating pagkatao, mga ginawa o mga paghahari ay may kaugnayan yan. Ikaw ba'y mayaman? Ikaw ba'y mairap? Ikaw ba'y negosyante? O ikaw ay guro? O ikaw ay isang nangunguna sa isang komunidad? May kaugnayan yan. Yaman na may kaugnayan yan, kailangan po na mula sa Kanya, tungo sa Kanya, at para sa Kanya lang. Amen po ba? Kaya, mahalagang maunawahan natin ang ating natatanging mga kaloob na magbabago sa mundong ito. Tandaan po natin, kung minsan sabi na, ang kaloob ko, kailangan ay ako'y makakapag-contribute sa mundo. Hindi po totoo yun. Ang tanging nakapagbabago sa mundo ay yun lamang na tayo ay maging buho kay Kristo. Yun po ang makapagbabago sa mundo. Yung buo ka kay Kristo. Kaya sana, ang buhay po natin ay huwag nating ayahan na ito'y masayang sapagkat napakaikli ng panahon at hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan. Kaya tayo ay tinawag at inirang upang tumayo o humayo o magdala ng mabuting balita at magbunga hanggang hindi pa dumarating ang Panginoon at sa panahon na hindi man dumating sa ating kasalukuyan, tayo ay mayroong pakinabang at natupad natin ang layunin ng Diyos. Amen. Kaya bawat isa po sa atin, kailangan na tayo ay magkaroon ng isang pagkakalinlan kung bakit ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Tanging ang kadahilanan lang, si Kristo at siyang siyentro na nagbibigay buhay sa bawat isa. Amen. Pwede na akong magtapos, no? At alam ko, naunawaan nyo naman ng aking sinabi at binanggit. At nahantig po ba ang inyong mga puso? Kaya nga, kung bakit ito po ang aking tinilakay at hinahatid sa inyo sapagkat mismo ang ating Panginoon, sabi nga, sa ating aralin, sa Mark chapter 10, verse 45, "For even the sons of man did not come to serve, but to serve and to give his life as a ransom for many." Sige po, tayo po yung manalangin at bago tayo magpatuloy. Ama, salamat po sa umagang ito at
iyo pong buksan ang aming mga pakinig at puso. Unawa, Panginoon, sa ganoon, o Diyos, ang buhay na ito ay maihandog namin sa inyo na kung papaano, Panginoon, ay magkaroon kami, o Diyos, ng pakikipagbahagi bilang iyong kamanggagawa o kamanggagawa sa iyong mga itinakda sa mundong ito upang sa ganoon, Panginoon, kasama ng aming mga buhay na lumalago sa espiritual ay makapaghandog kami ng mabangong samyo sa iyo. At higit sa lahat, ng mga bunga na inaasaan mo na bunga na hindi ito nawawala, kundi ito'y mananatili. Maraming salamat po sa umagang ito. Magpala ka sa aming kalagitnaan. At ikaw po, Panginoon, ang manguna sa bawat isa sa amin. Kung mayroong humihingi ng kagalingan, o Diyos, habang kami po ay nag-aaral ng salita, kayo po ay magbigay ng kagalingan sa bawat isa. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang una po nating punto, sabi ko nga, God's humility regarding Jesus' birth is clearly seen because the relinquished is divine glory and privilege. Ibig pong sabihin dito, iniwan niya ang kanyang banal na kalwalatian sa mga pribileyo. At kung papaano na alam naman natin na siya ay Diyos at nagkatawang tao, na nasa kanya ang kalikasan ng Diyos, subalit pinili pa rin niya na ito ay magpakumbaba at upang ito ay maibahagi ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtubos sa sansinukob. Kaya po, sa aklat po ng Pilipos o Philippians chapter 2 verse 5 and 7, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think equally with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being when appeared in human form. Kung ito po ang ginawa ng ating Panginoon bilang Diyos na nagkatawang tao, na siya ay bagamat Diyos ay hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos. Kung minsan, maraming inuhugnay sa buhay ng tao ang ganito na karakter na ito ho ay tuwirang itinatanggi ng tao. O baka kung minsan ay sasabihin niyang tila hindi niya magawa. Halimbawa, yung pagpapatawad. O kaya naman mga bagay na kung saan kung minsan ay sasabihin mong, ba't hindi ka humingi ng tawad at sa ganoon ay magkaroon ka ng kapayapaan. Ang sasagot niyang mabilis sa iyo, ang Diyos nga ay nagpatawad, but ikaw ay hindi kayang magpatawad. Alam niyo po kung saan, Diyos yun eh. Ako, tao lang. Hindi alam kung ano ang kaugnayan niya sa Diyos, na ang ibig sabihin, mismong Diyos ay ginawa niya, subalit ang isang tao na kanyang nilikha ay tila may pagmamalaki. Sabi niya, Diyos yon, hindi ko magawa yon, Pastor, kasi ako'y tao lang. Dapat nga ay igit mong magawa sapagkat mismong Diyos ay kinalimutan ng kanyang pagka-Diyos at kanyang ginawa. Subalit na ikaw na taong walang kwenta ay hindi mo magawa ang pinagagawa ng Diyos. Huwag na huwag po nating sabihin yon o kaya naman ay iasta sa buhay natin kung minsan. Kung minsan ay ang iniisip mo ay pinagagawa sa iyo yung ginawa ng Diyos sa krus. Hindi o yun ang ibig sabihin na kung saan anumang bagay na ito ay napapailalim sa ninanais ng Diyos at kagustuhan ng Diyos, yun ay bagay na mapangyari upang sa ganoon ay magkaroon ng kaluguran. Kaya nga po, makikita po natin, siya ho ay kinalimutan niya, ginibap niya ang lahat. Mga privileges na kung saan na meron siya. Siya ay Diyos, siya ay makapangyarihan, siya ay mayaman, siya ay nagpakaduka. Sa Roma 8:9 nga, siya ay nagpakaduka upang ang kadustahan mo ay magkaroon ng pag-asa at upang ikaw ay makatamo ng kaginawaan. Kaya nga, kung titignan ho natin, wala tayong mga kadahilanan na sabihin natin kung minsan na hindi tayo tatalima o hindi susunod sa mga ninanais ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Igit lalo sa Paskong ito, na tayo ay magkaroon po ng isang
pagpapakumbaba. At yung buhay natin ay ialay natin ng totoong buhay na para sa Diyos na mayroong sakripisyo. Amen. Kaya dito, sa aklat po ng Exodo, chapter 33, verse 17 and 23. Makikita po natin dito kung papaano, and the Lord said to Moses, I will do the very things you have asked, because I am pleased with you, and I know you by name. Then Moses said, now show me your glory. And the Lord said, I will cause my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name the Lord in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Sabi nga. In 20, sabi nga, but he said, you cannot see my face, for no one may see no one may see me and live. Walang pwedeng makakakita sa mukha ko, ang sabi ng Diyos. The Lord said, there is a place near me where you may stand on a rock, and when my glory passes by, I will put you in a cleft in the rock and cover you in my hands until I have passed by. Then I will remove my hands, and you will see my back, but my face must not be seen. Dito po sa kaugnayang ito, alam niyo po ba si Moses na anong sabi niya? Sige, sabi ng Panginoon, pumunta na kayo doon. Lord, hindi po kami aalis. Hindi namin kasama ang iyong presensya, ang sabi ni Moses. At iningi ni Moses, sabi niya, ipakita mo sa amin ang iyong kalwalatian. Subalit, anong sinabi ng Panginoon? Pwede. Kaya lang, hindi mo ako pwedeng makita ng harapan. Ang sino mang tao na kung saan na gustong makita ng harapan ng Diyos, siya'y mamamatay. Sapagkat hindi mo makontain ang kaningningan o ang presensya ng Diyos. Kapatid, baka ikaw ay malusaw. Dito, pinakita ho dito na kung saan nang lahat ng yan ay ginibap ng Diyos. Siya'y nagkatawang tao upang sa ganoon na ikaw na walang ginawa na matino o akuman ay maligtas at ikaw ay iawon doon sa kapamakan. Kung titingnan mo po ito, ang lahat ng bagay ay hindi man kinalimutan Sinadya na gawin ng Diyos. Kasi kung kinalimutan, kapag naaalala, babalikan mo Pero siya, hindi. Lahat ng bagay ay kanyang sinadya na kung saan na hindi niya gawin yung nagtimpi siya, nagpakumbaba siya, at ang lahat na mayroon siya ay tila baga na wala. Walang-wala. Kung iisipin mo, kapatid, ang kanyang ginawa na kung saan ang kanyang glory, ang kanyang privileges ay kanyang itong inalis upang ikaw ay kanyang maligtas at ako. Sa ganoon, maintindihan mo kung ano ang diwa ng Pasko ngayon. Amen. Ito po ay isang bagay na hindi madali sapagkat tunay nga ang kanyang pinatunayan kay Moses at ito ay kanyang ginawa na kung saan sapagkat hindi pwedeng ipakita ang kanyang muka, kaya naman siya ay inilagay sa siwang ng bato at tinakpan sa kanyang kamay at ang sabi nga niya, pag ako ay nakalampas na at aalisin ko ang aking kamay at makikita mo ang aking likuran, ang sabi ng ating Diyos. Kaya nga, mga bagay na kung saan na kanyang inalis sa kanyang sarili upang sa ganoon na tayo naman ay magkaroon ng isang katiyakan na kaligtasan. Amen. Hindi po ba ito isang bagay na iisipin mo kung bakit ginawa ng Diyos yon sa tao o sa iyo? Kaya sabi ko nga kanina, kung ano ka ngayon at kung ano ang pagkakalinlan mo, kapatid, hindi mo pwedeng ipagmalaki sa Kanya sapagkat siya
ay Diyos na makapangyarihan na saklaw niya ang lahat dito sa mundo. Kaya sana matuto tayo sa ating pamumuhay na mayroong paglakad ng pagpapakumbaba at higit lalo nakakitaan tayo na tayo ay nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Bawat tao na makasalubong at bawat tao na ating makausap sa araw ng Paskong ito at manatili sa atin bilang pamilya ng Calvary Temple. Amen po ba? Kapag napamanatili po natin ito, hindi ho mahirap ang mga kaluluwa na pangitain ng ating punong pastor. Magiging madali sapagkat ikaw mismo, kapatid, ay nakakapang-ikayat ng kaluluwa at kakitaan ka na ang karakter ni Kristo ang siyang makita sa iyo. Buo, mayroong malasakit, paghibig at pagpapakumbaba sa kapwa na hindi nagtatangi. Amen. Kaya dito po, makita natin sa ating aralin ngayon, according to the certain Bible passage, individuals fell on the face of the ground when encountered God. In the Old Testament, alam niyo po, lahat ng makakakita sa Panginoon o lahat ng makalapit sa presensya ng Diyos ay napapasubsob sa lupa. Hindi nila pwedeng makita ng mukha ng Diyos. In Genesis chapter 17 verse 3, Abraham fell in the space when God appeared to him. Ezekiel 1:28 to 3:23. Ezekiel fell in the space when he saw the glory of the Lord. And Daniel fell in a space overcome by the vision of glorious being. And Joshua 5:4. Joshua fell for the ground when they encountered the Lord's presence. Maging sa New Testament ay ganun din po. In Matthew 17 verse 6, the disciples fell on the face, terrified at the transfiguration when God's voice spoke from the cloud. Nung umakyat ang ating Panginoon na sinama si Simon, Pedro, James, and John, at doon po ay, habang siya ay nagsasalita, nilukuban sila ng hulap na ningning na kung saan ang presensya ay hindi nila makontain. Kaya sila ho ay napagtira pa. In the Acts 9:4, Paul fell on the ground when they saw the blinding light of the resurrected Christ on the road of Damascus. Maging si Paul, siya'y nabulag pa rito. And Revelation chapter 1 verse 17, John fell at Jesus' feet as though dead when he saw the glorious resurrected of Christ. Alos inimatay si John. Kung iyo'y mabasa sa Revelation, nung ang kalwalhatian ng Diyos ay makalapit sa Kanya. Amen. Kaya kung minsan po tayo ay nananalangin na gusto mong makita ang mukha ng Diyos, di pwede kapatid, mamamatay ka. Ang tanging gusto mong makamit at maunawaan sa iyong sarili, yung kanyang presensya, yung kanyang kabanalan, yung kanyang kapangyarihan, at iyan ay nabubuho na sa banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Kung bakit hindi mo maipamuhay ay ibang espiritu ang nangingibabaw. Subalit kung ang Espiritu ng Diyos ang mangibabaw sa atin, lahat mayroong kasapatan sa buhay at sapat na si Kristo sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Para kayong walang kibo at nalungkot. Bakit po ba? Bakit kayo nalungkot? Ito po ba ay isang aral na kung saan na kayo ay binabagabag ng inyong puso? Salamat sa Diyos sa pangunguna ng banal na Espiritu kung ito ang layon at daladala niya sa inyo upang ang bawat isa sa atin ay mabago. Amen. Sapagkat ninanais ng Diyos na tayo ay maging malalim at magkaroon ng ugnayan na isang relasyon na hindi matinag kahit anong mangyari sapagkat ang batong panulukan na si Kristo ang sumasa atin at ito ang nagiging pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya nga po, makita rin ho natin sa God's humility regarding Jesus' birth is clearly seen because
He identified himself with the lowliest of humanity. Dito po kung makita natin na kung saan na siya ay nakipag-isa sa pinakamababa sa sangkatauhan. Una, siya nagpakumbaba. Ngayon po, siya nakipag-isa kung papaano ang sinabi nga sa salita sa Juan, buhat sa simula ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. At doon sa verse 14, ang salita ay nagkatawang tao. Sino yon? Si Kristo. Nakisalamuha sa atin. At hindi lamang yon. Sa verse 10, nilikha ang sansinukob para kay Kristo at hindi para sa iyo, kundi para kay Kristo lamang. Ibig sabihin, lumitaw ang lahat ng mga bagay na yan para sa Kanya. At siya ay nagpakumbaba at siya ho ay nakipagsalamuha bilang tao upang sa ganoon maunawaan niya ang kainahan ng bawat isa sa atin. At tayo naman, na kapag tayo ay umiingi ng saklolo, mayroon tayong malalapitan na sigurado walang iba si Kristo sapagkat dinanas niya ang lahat ng bagay na to. Kaya nga po, makita natin in Luke chapter 2 verse 6-7, while they were there, the time came for the baby to born, and she gave birth to her firstborn as a son. She wrapped in him and clothes and placed in a manger because there was no guest room available for them. Makita mo, isang hari ng mga Hudyo o hari ng mga hari, ito ay isisilang sa isang mababang uri ng lugar at hindi komportable sa isang sabsaban. Kaya nga, bawat isa nga sa atin, maaaring tayo ay isinilang sa hospital, o kaya sa bahay, o kaya naman sa clinic or center. Pero, ang ating Panginoon ay inais niya na siya ay maisilang sa isang sabsaban upang sa ganoon siya ay makipag-isa sa pinakamababa sa sangkatauhan na siya nang nahunang gumawa upang sa ganoon wala kang pwedeng ireklamo na ikaw ay inilalagay kung minsan sa isang bagay na hindi mo naiintindihan, kapatid. Kaya kapag po tayo ay nagtatanong sa Diyos na kung bakit, isang kalapastanganan sa Kanya sapagkat parang siya ay sinisisi mong hindi mo alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa. Kapag sinabi mo, bakit po Lord? Palitan po natin ang ating pananalita at pagtrato sa ating Panginoon sapagkat siya ay banal at matuwid at ginawa na niyang lahat, kaya naman tayo ay may pagtitiwala. Anumang bagay ay ating ipagkatiwala sa Kanya. Amen. Dito po, makikita po natin kung papaano pwede naman siyang isilang sa palasyo, sa Caesar Palace at that time, sapagkat siya ay totoong siya ang prinsipe o hari ng mga hari. Pero pinili pa rin niya na siya ay maisilang sa sabsaban. Kaya naman po, bagay na kung saan na ang kanyang pakikisalamuha sa mga tao ng unang panahon na yon ay pinakita niya kung papaano siya ay nagpakumbaba ayon sa nilalayon niya na isa lang ang kanyang gustong mangyari, na tayo ay may pagsunod na kagaya ng ninanais ni Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kung tayo ay may paniniwala at pananampalataya, sabi nga, to believe is to obey. Kung ikaw ay naniniwala, kinakailangan ikaw ay mag-obey. In Matthew 13, verse 55 and 56, isn't the carpenter's son, isn't the mother named Mary and Aren't his brother James, Joseph, Simon, and Judas? Aren't all his sisters with us? Where then did this man get all these things? Dito po, sila'y namamangha kung saan niya nang kukuha ang kanyang mga katalinuhan, higit lalo kapag siya ay nagbabasa ng scroll sa mga sinagoga. At dito, makikita natin, kinu-question ang buhay ng ating Panginoong Yesus ng kanyang mga
kapitbahay. Hindi ba yan si anak ni Jose na karpintero? At alam naman natin na siya ay tumutulong sa kanyang ama na siya rin ay karpintero. Bakit pinili ng ating Panginoon na siya ay maging karpintero? Bakit hindi niya piniling siya ay tax collector o ano pa man nung panahong yon? Alam niyo kapatid, ang isang karpintero ay creator. Kaya siya mismo ang creator ng universe na to at pinakikita lang na siya ay tagapagtayo at siya ay nakakagawa ng mga bagay na hindi pa nakikita. Amen. Ano po ba ang gusto ninyong gawin ng Diyos sa inyong buhay sa Paskong ito? Mayroon po ba kayong inihingi na maging balangkas ito? Hingin ninyo na mayroong katapatan at ipagkakaloob ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi ito nagiging maramot. Sabi nga, buhat sa kayamanang hindi maubos sa langit, ay kaya niyang isustain ang lahat ng ating pangangailangan. Amen. Kaya ba kayo'y malungkot dahil kayo'y naliligalig sa Paskong ito at iilang araw na lang ay wala pa kayong handa? O wala pa kayong queso de bola na ganito na lang po kalaki ngayon ang queso de bola. Kasi yung 500 pagkasyain mo sa Noche Buena. Pimpong na lang. Pero gayon pa man, hindi ho ito ang sukatan, hindi material na bagay. At hindi mga bagay na kung saan na ito ay ating pinagseselebrar, kundi kailangan mangibabaw pa rin sa araw ng Pasko kung ano at kung sino si Kristo sa buhay ng bawat isa na magiging kasapatan ang kapayapaan na kanyang ibinigay. Amen. Kasi kung ikaw ay mapokus sa material, iba eh. Kaya alam niyo po, kumisa na nagiging kaaway pa ng ating Panginoon ang pagseselebra natin ng Pasko kapag hindi tama ang ating motibo. Kung ang motibo mo sa Paskong ito ay puro regalo at bagay na kung saan na ito ay mapasayo, kapatid, maling-mali ka, hindi ka makakaranas ng kapayapaan. Sapagkat sapat na si Kristo sa buhay mo na dumating at ikaw ay kanyang tinubos at ikaw ay iniligtas. Amen. Kaya marami po sa mga tao, ganoon ang kanilang mga iniisip o yung prioridad na kanilang ginagawa. Mag-ayos ng bahay, maganda ng marami, at kung minsan pa nga ay mayroong sobre dyan o may mga ampaw. Ayan. At, pero wag nawao nating kalimutan, ang diwa pa rin ng Pasko ay yung presensya ng Diyos sa ating tahanan na may kapayapaan, may pagmamahalan, at may malasakitan na kung saan lagi nating inaalala, kinakailangan na tayo ay mamuhay na kagaya ng ating Panginoon na tayo'y makisalumuha bilang isang tao na walang pagtatangi. At ang hambag pa natin sa kanila na higit na mahalagang regalo ay iyong panalangin na sila rin naman ay makakakilala kay Kristo. Amen. Yun ho ang nakakaigit. Dito, makita po natin na kung saan nakisalimuha rin ang ating Panginoon sa mga makasalanan. In Matthew chapter 9, verse 10 to 13. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said, "It is not healthy who need a doctor but the sick. But go and learn what it means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call to the righteous, but sinners." Pinahintindi po ng ating Panginoon sapagkat sa question, bakit ang inyong guro ay nakikikain sa mga taong masama? O sa mga tax collector na yan, ang sabi na itong mga Pariseo, na kini-question ang kanyang ginagawa. Subalit, inibig pa rin ng ating Panginoon na siya ay makisalamuha sa mga masasama
pero hindi siya gumawa ng masama. Amen. Bagkus ito ay gumawa ng mga milagro na kung saan ay nakatuon sa kalangitan ng lahat ng kanyang ginagawa. Baka gawin ninyong puunan yan na pag Pasko ay makipag-inuman kayo sa kalagitnaan at sasabihin, sabi ng pastor, makisalamuha ako ka rin eh. Iba ho yun. Hindi ho inyo naiintindihan kung anong turo kapag ginawa nyo yon. Pwede kayong makisama o makisama at huwag makisama. Amen. Iba po yung makisama kaysa makisama. Baka sasabihin, ibig sabihin, pwede kang makihalubilo at ang kaningningan ni Kristo, ang kababaan ni Kristo, ang pakikisalamuha ni Kristo, ang ipakita mo na puno ka ng pag-ibig. Sa ganoon, sila ay maikayat mo. Subalit, wag na wag mong ayahan at paintulutan ang iyong sarili na ang lahat ng kanilang mga ginagawa na laban sa Diyos, ikaw ay kanilang maakit at ikaw ay sasabay sa kanila. Amen. Ipakita mo pa rin na iba ang iyong pagkilos at estilo bilang isang tagasunod ni Kristo. Sa ganoon, ang iyong integridad at ang imahin ng ating Panginoon ay hindi madungisan, bagkus ito'y mangibabaw at makita na mayroon kang pag-ibig at hindi ka namumuhi sa kanila, kundi sila ho ay sinasaluhan mo upang sa panahon na sila'y antigin ng puso ng Diyos, ay makakasama natin sila sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming reunion ngayon kasi eh. Ako nga, kung minsan, habang kami nagre-reunion, sabi ko, bago natin umpisaan ng laro, pwede bang makarinig kayo ng kahit na maiksi lang na pananalita patungkol sa Pasko? Kung minsan mamaya na yan, sabi niya, anuin muna. Hindi pwede, unahin muna natin ito. Minsan, siyempre, kahit na po kami ay payumo, mayroon namang ibang kamag-anak. Kung minsan, iba-ibang apelyido na yan. Hindi, talagang may likas na Tomador. At mayroong likas na talagang ang kasiyaan nila dahil wala pa sila kay Kristo, alam nila yung pag-inom, yun ang nagbibigay ng kagalakan. Subalit, kapag nakikita nila ang iyong pamumuhay bilang isang Kristiyano, yun ho, taon-taon, nakikita nila ngayon, unti-unti, sasabihin nilang lahat, hindi pa tayo pwedeng mag-umpisa, wala pa si pastor. Ayan. Umisan, inihintay na nila yung oras na kung saan, halimbawa, patapos ako rito at pagkatapos ay pupunta doon, mamayang ganitong oras pa lang siya darating, hindi pa tayo makakapag-umpisa. Gagawa sila ng schedules o program na itatapat doon sa availability ng aking pagpunta. Kapag po ganoon ang tingin ng inyong mga kamag-anak, may ibig sabihin na nakikita nilang ipinamumuhay mo si Kristo sa buhay mo, kapatid. Pero kapag hindi ka isinasaalang-alang, wala rin kwenta yan. Wala namang ilaw yan at walang asin sa lipunan yan eh. Alam niyo po, kapag kayo'y nawalan ng ilaw at asin sa lipunan, ang daming dapat dumating, ba't siya pa ang dumating? Ayan. Bakit? Wala kang lasa. Pero, kapag ikaw ay may integridad at kung papaano na ikaw ay nakipagsalamuha na mayroong malalim at pinapakita mo ang kababahan na kagaya ni Kristo na may malasakit ka sa iyong kapwa, sa mga kamag-anak, anumang reunion ho yan, nangingibabaw pa rin kung ano ang espiritu na nasa sayo at maiikayat mo at mailulugmok mo ang lahat ng espiritu na sumasa kanila. Bakit? Sabi nga sa 1 John 4:4, higit na malakas ang espiritong sumasa inyo sapagkat ang espiritu ng Diyos o ang banal na espiritu ay nasa sa inyo kaysa espiritu ng mundong ito. Kaya kung minsan, matapos man ang mga reunion, masaya pa rin. Amen. Alam ko po, marami sa atin na ganito ang tingin ng ating mga kamag-anak. Kaya samantalain ninyo sa Paskong ito, mga kapatid. Itayo ninyo ang inyong pagkakristyano at bigyan nyo ng kapurihan ng ating dakilang Panginoon. Kaya nga po, dito nagpakita si Jesus ng malalim na pagpapakumbaba sa pamamagitan ng pakikisalo sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan na tinatanggap ng mga pinuturing na itinakwil ng lipunan. At binigyang prioridad ang malasakit at awa kaysa
tradisyonal na panlipunan o reliyosong pamantayan. Kung minsan yung tradisyonal yung nangingibabaw, wag na wag ho nating ayaan mangibabaw yung tradisyonal doon sa katotohanan sapagkat si Kristo, siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Kailangan na mapailalim sa katotohanan ang lahat ng tradisyonal na ginagawa. Amen. Upang sa ganoon ay makapagdala ng pagbabago sa ating mga kamag-anak o sa ating kapwa. Sa John chapter 13 verse 5, after that, he poured a water in a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. So, dito sa tagpong ito, noong ang Panginoong Yesus, siya ay nagubad ng damit at nagbigkis ng tuwalya at nilapitan ng mga alagad at kumuha ng planggana na may tubig. At bawat lapitan niya ay ugasan ng paa. Nung siya'y matapat kay Pedro, "Ay, Lord, sandali. Anong ginagawa mo, Lord?" Sabi, "Ugasan ko ang inyong mga paa." "Ay, ako hindi magpapaugas." "Kung ganoon, Simon, wala kang kaugnayan sa akin," sabi ng Panginoon. Pero anong sabi niya? "Kung ganoon po, Panginoon, pati na ulo, paliguan niyo na ako." Gusto niyang magkaroon ng kaugnayan. Sinabi niya, ang naligo na'y malinis na. At ang tanging lilinisin lang ang paa. Alam niyo po ba na ginawa ng Panginoon ito bilang isang alipin na siya ay nagpakumbaba, nilinis ang mga paa ng bawat isa. Buti na lang, dahil matuyo ang kanilang dinadaanan ay walang alipunga. O baka naman ay, siyempre sa dumi ng kanilang mga sandalyas at kanilang apakan ay nilinis pa ng Panginoon yan hanggang sa, hindi lang yung aplos-aplos, kundi talagang nilinis ang kanilang mga paa. Pinakita ng Panginoon at pagkatapos sabi niya, mauunawaan niyo ito kapag wala na ako. Subalit ipinauliwanag pa rin ng ating Panginoon nang sabi niya, dapat ninyo itong gawin na kayo ay magpagkumbaba sa bawat isa. Sapagkat ang sino mang gustong maging leader, siya muna ang magiging halipin. Amen. Ilagay po natin sa ating puso yun. Kung gusto mong mag-lead, kapatid, ikaw muna ang gumawa. Sa ganoon, ikaw ay magiging tunay na leader. At kakitahan ka ng tunay na dapat sundin ng iyong mga tagasunod. And then, Jesus washing his disciples' feet is ultimate display of humility. Pinakita po ng kanyang kababahang loob sa kanyang mga alagad at sukdulang ipinakita ang pagpapakumbaba. Kaya nga, dahil siya'y guro at Panginoon ay gumanap sa papel ng isang alipin. Isang tungkulin na karaniwang nakatalaga sa pinakamababang huri ng tao. Subalit, yun pa rin ay kanyang ginawa. Kasi nung panaong yahon, pag umakyat ka sa taanan, hindi pwedeng hindi ka maglinis ng paa eh. Halimbawa, bisita ka, kailangan maglinis ka ng paa. Pero anong ginawa ng Panginoon? Hindi sila ang naglinis, siya mismo ang naglinis sa kanila. Pinakita niya na siya ay mayroong puso na pagpapakumbaba sa kanyang mga alagad. And Philippians chapter 2 verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Ito ho ang pinakamahirap. Yahong maging sa kamatayan ay hindi siya nagreklamo. Isipin mo na habang pasan niyang krus ay inaampas at siya'y minumura, dinudura, pero hindi siya nagbitiw ng anumang salita. Sabi ko nga, sa isang tao, kung minsan ay, kung aalisin mo ang lahat sa iyo na kapangyarihan, glory, o kung anuman na meron ka,
Pagkatapos, habang ikaw ay nasasaktan, babalik at babalik sa iyo yun. Subalit siya, totally, inalis niyang lahat. Sabi ko nga kanina, na hindi man kinalimutan eh. Kasi yung kinalimutan, sabi ko, kumisan, di ba, kinalimutan mo, tapos ay nararanasan mo ang update. Matatandaan mo. Ba, sandali, ako ang boss dito ah. May mga astang ganyan eh. Sandali, akong leader dito ah. Eh kung minsan pa nga, leader lang, sasabihin niya, halimbawa, mayroong isang tagasunod na may ibang mas maganda nga. Sandali, akong leader dito. Ba't ikaw ang gumagawa niya na? Ibig sabihin, siya ang pinaka-humble. Pinaka-humble po ba yung mga taong ganon? Kasi kung minsan, yun ang pagpapakilala niya bilang isang humble na akala niya, hindi ho, siya ang pinakamayabang. Kasi kung wala kang ganoong isip at puso kagaya ni Kristo, kapatid, di ka pwedeng manguna sapagkat lahat ng pangungunain mo, lahat ng susunod sa iyo ay magiging mataas at mayayabang. Perwisyo ka lang at siguradong sakit ka lang ng ulo. At ang lahat ng kasama mo ay magiging sakit ng ulo. Kaya nga po, matuto po tayo doon sa pinapakita ng ating Panginoon at Kanyang i-demonstrate sa ating kalagitnaan. O sa panaunan natin, di man natin ito nakita at naranasan, subalit ito'y nababasa pa rin, sabi nga ng kasulatan. Kaya ito ay isinulat at nababasa upang ito ay maging babala sa bawat isa sa atin na huwag nating gawin ang kamalian, bagkus ituwid natin ang ating sarili. Amen. Kaya pinabayaan na ito ay may tala. Kaya sasabihin ko po na kung saan na ang pangatlo ay God's humility regarding Jesus' birth is clearly seen because He embraced the full human condition and suffering. Ito ho, ang kabuuan ng human, yung reaction ng isang tao, yung maramdaman niya kung gaano ang hirap at sakit. Siya rin ho ay nagugutom, napapagod, at nakakaramdam siya ng sakit. Isipin natin na habang pasan-pasan niya ang krus, palagay nyo kaya ay sasabihin ng iba, kaya nakayanan niya siya ay Diyos. Hindi ho. 100% human at that time ang ating Panginoon upang pasanin ang krus. Sa katotohanan nga, noong panahong yaon ay nahuhuhaw, nagugutom. Eh yun lamang nakasakasama ang kanyang mga halagad ay nakakaramdam siya ng gutom kung minsan eh. Kaya siya ay naghahanap ng bunga ng punong kahoy. Kung ito ho ay inyong nabasa, nung wala siyang makitang bunga sa puno ng igos, anong nangyari? Siya'y gutom. At ang puno ng igos ay natuyo at nasumpa. Nagugutom din ang ating Panginoon. Kaya dito makita po natin, Jesus experienced Paul's human condition, suffering, and described in this Bible verse in poverty and simplicity. Dito po, and number 2, siya rin ho ay nakaranas ng temptation. In Matthew chapter 4, verse 1 to 11, Jesus showed humility by submitting to temptation in the wilderness, relying on God's word and resisting worldly power, demonstrating obedience and dependence of Father. 40 days and 40 nights, hindi kumakain, hindi uminom. Alos dikit ang kanyang ngalangala sa uhaw. Pero tinukso siya ni Satanas at pinayagan ng banal na Espiritu na dalhin sa ilang. Napagtagumpayan niya yon, kapatid. Kaya nga, kapag ikaw ay natutukso, tao lang po ako kaya ako po ay bumigay. Sa mga kasama namin sa mga pulis nga, sabi nila, kapag eksakto na nagtuturo kami noon ni Pastores, ang aming aralin ay patungkol doon sa pangangalunya. Ang sabi ng isang major, Pastor, ano po yun? Sabi ni Pastores. Kung palay nang lumalapit sa manok, ano po ang gagawin natin? Tapos, biglang-bigla, sabi ni Pastor, sir,
Tao ka nakamanmanok Ano? Bakit po? Kasi pinapalusot niya ang kanyang sarili dahil nasabihan na kung kailangan na iisa lang ang kanyang asawa. Pero sinabi niya, palay ang lumalapit sa manok. Kaya sinabi naman ni Pastores, Sir, nakamampu manok tao ka. At hindi na kumibo. Kung minsan merong ganoon ang tao na pilosopo para sa ganoon ay madepensa niya yung mga bagay na kanyang ginagawa na hindi alam na siya ay lalong nalulugmok. Amen. Kaya dito makita po natin ang ating Panginoong Jesus, siya'y nagtagumpay. Eto, gawin mong bato sapagkat ikaw gawin mong tinapay ang bato sapagkat ikaw ay gutom. Di lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi salita na namutawi sa labi ng Diyos, sabi nga. Kaya kapatid, kung ikaw ay natutukso, hingi ka ng kalakasan kay Kristo sapagkat kaya kang isalba ng Panginoon at naranasan niya yan. Amen. Yung human condition, naranasan niya yan, sufferings. Hebrews chapter 4 verse 15, For we don't have a high priest who is unable to empathize with our weakness, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, but he did not sin. Dito po, sabi nga, siya ay tinukso pero hindi nagkasala, sabi ng Hebrew. Kaya kung dumarating ang mga hirap at tukso sa buhay mo, kapatid, upang ikaw ay bumigay, tumingala ka sa taas, at pagkatapos ay tingnan mo ang langit at ipikit mo ang iyong mata at sumigaw, Jesus, aking Panginoon, tulungan mo ako upang malampasan ko ang lahat ng ito. Amen. Yun ay isang bagay na sasagot sa iyo, kapatid. Physical exhaustion. John 4:6, Jacob's well were there as Jesus tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. Uhaw siya, pagod siya, at siya'y umupo doon sa well. Nakaramdam siya ng pagod. Kaya alam niya kung anong pagod mo ngayon, kapatid. Pagod ka na ba sa kahirapan? Mayroon kang Kristo. Dahil siya nagpakatuga, ikaw ay kanyang ibabangon sa kahirapan. Baguhin mo lang ang iyong pakikitungo sa Diyos at totoo na ang buhay mo ay pagkaloob mo at pagkatiwala sa Kanya. And emotional pain, Matthew chapter 26, verse 37-38, He took Peter and two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, My soul is overwhelmed with sorrows to the point of death. Stay here and keep watch with me. Emotional pain. Halos ikamatay. Yung nag-iiputok ang kanyang puso. Sa alam niya na mangyayari sa kanya, na siya ay parurusaan, na siya ay papaluin, na siya ay papako sa krus, na siya ay mamamatay. Pero anong kanyang sinabi? Lord, Father, not my will, but your will be done. Tayo kaya, kailan kaya natin mabibigkas yun sa ating Panginoon? Sa tuwing tayo ay nasa gipit na kalagayan o bingit man ng kamatayan, ay pwede mo kayang sabihin sa ating Panginoon na, Lord Jesus, your will, not my will. Amen. Ito po ang diwa ng Pasko. Totoong Pasko. At hindi sa regalo. And betrayal. Matthew chapter 26, verse 47 to 50. While he was still speaking, Judas, one of the 12, arrived with him, and large crowd, name is crowd armed with sword and clubs, sent from the chief priests of the elders of the people. Now, the betrayer had arranged a signal with them. The one I kiss is the man, arrest him. Going at once to Jesus, and Judas said, Greetings, Rabbi, and kiss him. Jesus replied, Do what you came for, friends. Sabi nga. Then the man
step forward, says Jesus, and arrested. Sabi niya, gawin mo na, kaibigan. Isipin mo, alam niyang ibibetray pero tinawag pa niyang kaibigan si Judas. Kayo po, nakaranas na po ba kayo ng pinagtaksilan kayo ng iyong kaibigan? Gaano kasakit? O kaya matalik mong kaibigan na nilansi ka, inagrabyado ka, gaano kasakit? Pero ang ating Panginoong Yesus sinabi niya, gawin mo na, kaibigan. At alam niyo po ba na sa pangyayaring ito, isa sa kanyang mga alagad ay tinapyas ang tenga ng alipin ng mga priest at ang sabi nga niya ay, isuksok mo ang iyong tabak. Ang nabubuhay sa tabak ay mamamatay sa tabak. Ganyan po ang Panginoon. Kaya pala silang lumaban, pero anong kanyang ginawa? Pinahubayan na naman niya ang kanyang sarili upang ito ay kanyang maranasan. Amen! Hindi ho madali ang dinanas ng ating Panginoon bilang Panginoon na isinilang at nagkatawang tao. Kundi napakahirap. And mockery and illumination, sabi nga rito. Matthew chapter 27 to 31. Then the governors of soldiers took Jesus and praetorium and gathered the whole company of soldiers around him. They stripped him and put a scarlet robe on him, and they twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff in his right hand. Then they knelt in front of him and mocked him. "Hail, King of the Jews!" they said. They spit on him and took the staff and struck him at the head again and again. After they had mocked him, they took the robe and put his own clothes on him. Then they led him away to crucify him. Inubaran. Pagkatapos inubaran ay pinandudura. Di ho ba kapag tayo ay nandura, mayroong isang nakakadiri? O kaya isang bagay na parang hindi mo ma-absorb sa iyong sikmura. Ganon ang dinanas ng ating Panginoon. Tila tingin nila ay nakakapandiri. Dinura, binugbog, at abang inilalagay ang tinik sa kanyang ulo ay pinipit-pit pa sa kaoy na pilit na isinasaksak. Pero hindi nagsalita ang ating Panginoon. Bakit hindi nagsalita? Kapatid, sa pag-ibig niya sa iyo at malasakit ng ating Panginoon na ikaw ay mahango sa impyerno. Amen. Ito ang ginawa ng ating Panginoon. Para maligtas ka lang. Para mabago ka at sumunod sa Kanya. Para ikaw ay magkaroon ng pagtitiwala sa Kanya. Para sa ganoon, ikaw ang Kanyang hinihintay sa buhay na walang hanggan. Ayon doon sa John 14:6 o 14:1-3, anong sabi? Upang malubos ang inyong kagalakan o kaya naman ay upang kayo'y makasama ng Panginoon, upang hindi kayo maligalig sa anumang problema na inyong inarap. Pinag-anda kayo ng tahanan. At pagkatapos na tapusin ng Panginoon bilang isang karpintero, anong sabi niya? Kapag tapos na ito, ako'y babalik at susuguin ko kayo upang sa ganoon, kung saan ako ay nandun kayo. Nakikita po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Walang ibang gustong makasama, kundi tayo. Pagkatapos, kung tayo ay magre-react ng hindi naaayon sa pamantayan ng Diyos, ito ay isang kalapastanganan sa Kanya. Amen. Physical suffering. Isaiah 53 verse 3-5. He was despised and rejected by mankind, a man suffering and familiar with pain, like one from people, and their face was despised, and he held him in low esteem. Surely he took our pain and bore our suffering. Yet he considers us punished by God, stricken by him, and afflicted. But he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities. Then the punishment that brought us peace was on him, and by his wound we are healed. Bakit pinayagan ng Diyos yun? Na siya magkatawang tao, at bakit pinayagan niya na hindi na siya mukhang tao?
Upang sa ganoon, kapatid, kapag ikaw ay may karamdaman, kapag ikaw ay matapat na umingi ng kagalingan kay Kristo, iyon ay makakamit mo sapagkat sa pamamagitan ng latay at sugat niya sa krus ng Kalbaryo, ito ay nagdala ng kagalingan. Di po ba kayo natutuwa doon? Sa ganoon, kung babasahin mo po ang 52, hindi mukhang tao. Walang anyo na pwedeng lapitan pa. Yung parang isang bagay na tuyo na wala nang kwenta yan at hindi pinapansin. Subalit, ang ating Panginoon, tiniis niyang yun. Tiniis lahat yon upang sa ganoon, tayo po ngayon na may karamdaman, magkaroon ng kagalingan ang anumang uri ng ating karamdaman. Kaya kapatid, marami kang pagkukunan ng pag-asa sa ating Panginoong Yesus bilang isang Diyos na nagkatawang tao. Lahat ay Kanya nang. Abandonment. Mark chapter 15 verse 34. And at 3 afternoon, Jesus cried out loud voice, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Which means, my God, why have you forsaken me? Masakit po sa ama na ibigay ang kanyang anak na ito ay ipapatay sa mga makasalanan. Ipapatay sa mga pinakain niya. Mismo ang mga pinakain niya at nakaranas ng himala ang sila ay nagdesisyon na ipako sa krus. Masakit sa Diyos, Ama, na ganoon na makita niya sa kanyang anak na nagkatawang tao. Kaya siya'y tumalikod at ayaw niyang makita. Kaya ang sabi nga, Father, why you forsaken me? Kapatid, bigyan po natin ng pagpapaalaga ang lahat ng ginawa ng ating Panginoon alang-alang sa Paskong ito. And Hebrews chapter 2 verse 17 and 18, for this reason that He had made like them fully human in every way in order that might become a merciful and faithful to the priest's service and God that might and atonement for the sins of the people. Because He Himself suffered when He was tempted, He is able to help us those who are being tempted. Ito po ang sinasabi ko sa inyo kanina. Kung ikaw ay natutukso sapagkat ang Diyos ay hindi nanunukso, kaya mong lampasin yan. Binigyan ka ng otoridad at kapangyarihan ng ating Panginoon. In Luke 10:19, ang otoridad at kapangyarihan ay ipinagkalob na sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kaya kapatid, wala kang pwedeng sabihin na kulang ang ginawa ng ating Panginoon. Bagkus, ang kanyang kababahang loob ang siyang nagdala ng God's willingness to serve and sacrifice. Ito ho ay kanyang idinesisyon sa bawat isa sa atin. Huwag ho nating gawin ng lahat ng ginawa ng ating Panginoon ay hindi bigyan ng pagpapaalaga sa araw ng Paskong ito sapagkat ito ang mas importante sa lahat ng bagay na ating inaasahan. Kaya nga po, tayo mag-review humility, God's willingness to serve and sacrifice. He relinquished His divine glory and privilege. He identified Himself with the lowliest of humanity and He embraced the full human condition and suffering. In Revelation chapter 5, verse 11 and 12, then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands of thousands and the 10,000 times 10,000s, they encircled the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice they were saying, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praises. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, worthy is the Lamb who humbled Himself to receive power, wealth, wisdom, strength, honor, glory, and praise. Lahat ng yan ay kanyang inalis sa kanyang pagkadiyos at kinalimutan nga o talagang mistulang talagang hindi na niya ito inisip sapagkat para sa iyo kapatid, ikaw ay magkaroon lang ng buhay na kaaya-aya at ganap. Kaya sabi nga sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na ganap
at kasya siya. Amen. Kaya sana po sa umagang ito, sa ating pagtanggap ng banal na hapunan, pwede niyong pagbulay-bulayan ang ginawa ng ating Panginoon at kausapin niyo siya sa mga ilang minuto abang awak niyo ang mga elemento. At sa ganoon ay mahandugan naman natin siya ng totoong kapagbibigay hubangong samyo para sa Kanya. Amen. Sige po, tayo po ngayon ay kumuha ng elemento.